Ako si Imelda, 33 taong gulang, at nung nakaraang linggo, may iniabot akong isang pirasong papel sa aking mga magulang na naging sanhi ng pagbagsak ng aking ina sa kanyang mga tuhod. 15 taon na ang nakalilipas, ang aking pumanaw na lola ay nag-iwan sa akin ng lahat ng kanyang naipon sa buong buhay niya, 10 milyong piso. Dahil siya lang ang tanging nakakita kung paano ako itrato ng aking mga magulang kumpara sa aking kapatid na si Maricor, na siyang laging bida sa pamilya. Gusto niyang bigyan ako ng pagkakataong lumaban sa buhay, ngunit hinarang ng aking mga magulang ang pamanang yon. Ginamit nila ang bawat sentimo para ibili ng bahay si Maricor. Noong nalaman ko ito at kinonfronta sila, tiningnan ako ng aking ama ng diretso sa mata at sinabing, "Huwag kang makasarili. Libreng pera naman yan." 18 taong gulang lang ako noon. Wala akong kahit ano. At naniwala ako sa loob ng maraming taon na wala talaga akong karapatan sa anuman. Ngunit ang 15 taon ay nakapagpapabago sa isang tao. Gayon din ang katotohanan. Bago ko sabihin sa inyo ang nangyari sa kanilang ika-40 anibersaryo ng kasal, mangyaring mag-like at mag-subscribe muna. Pero kung talagang nagustuhan nyo lang ang kwentong ito, iwanan din ang inyong lokasyon at oras sa mga comment. Gusto kong malaman kung nasaan ang aking mga tagapakinig. Ngayon, hayaan ninyong ibalik ko kayo sa araw kung kailan nagsimula ang lahat. Ang araw na na-admit ang aking lola sa ospital. Ang kwarto sa ospital ay amoy antiseptic at lantang mga bulaklak. 17 taong gulang ako noon, nakaupo sa tabi ng kama ng aking lola Margarita. Hawak ang kanyang kamay gaya ng ginagawa ko tuwing linggo sa nakalipas na 3 taon. Mahina niyang pinisil ang aking mga daliri. Ang kanyang boses ay halos pabulong na. "Ikaw lang ang tanging pumupunta rito, apo. Tandaan mo yan kapag nakalimot na ang lahat." Hindi ko naintindihan ang ibig niyang sabihin noon. Hindi pa noon. 2 linggo nang hindi bumibisita ang aking ina. "Masyadong busy," sabi niya. Si Maricor, ang nakatatanda kong kapatid, ang paboritong anak, ay hindi man lang sumipot. Nagpaplano siya para sa kanyang ika-21 kaarawan, isang malaking debut. May 50 bisita, DJ, at isang custom na gown na ipinagawa pa sa isang sikat na designer sa Maynila. Naalala ko ang sarili kong ika-16 na kaarawan noong taon ding yon. Nag-bake lang si nanay ng cake. Kaming 4 ay naupo sa mesa sa kusina at tapos na kami bago mag-alas 8 ng gabi. Iyon ang pagkakaiba namin ni Maricor. Siya ay may mga paputok. Ako ay may mga tira-tira. Nakita yun ni Lola Margarita. Palagi niyang nakikita. "May inihanda ako para sa'yo." Bulong niya. Ang kanyang mga mata ay biglang tumalas sa kabila ng epekto ng gamot. "Huwag mong hahayaang makuha ito ng kahit sino." "Sino po, Lola?" tanong ko. Ngunit umiling lang siya at ipinikit ang kanyang mga mata. Akala ko ay nalilito lang siya dahil sa gamot. Hinalikan ko siya sa noo at sinabing babalik ako bukas. Mas hinigpitan niya ang hawak sa kamay ko. "Pangako," sabi niya. "Pangako, tandaan mo ang iyong halaga." Nangako ako. Hindi ko alam kung ano ang ipinapangako ko. 17 anyos lang ako noon at naniniwala pa rin na kung magsisikap ako ng husto, kung magiging mabuting anak ako, mamahalin din ako ng aking mga magulang gaya ng pagmamahal nila kay Maricor. Mali ako. Ngunit hindi ko malalaman yun hanggang sa makalipas ang 2 linggo. Namatay si Lola Margarita noong Martes. Nasa klase ako ng calculus nang mag-vibrate ang phone ko. 3 salita lang ang text ni nanay. "Wala na si Lola. Uwi ka na." Walang sorry, walang ayos ka lang ba? Mga instruksyon lang.
Umiyak ako sa buong biyahe ng bus pauwi. Pagpasok ko sa pinto, si Maricor ay nasa sofa, abala sa pag-scroll sa kanyang phone. Si nanay naman ay nasa kusina, tumatawag tungkol sa mga arrangement sa punerarya. Ang tatay ay wala kahit saan. Walang yumakap sa akin. Walang tanong kung ano ang nararamdaman ko. Ang libing ay makalipas ang 4 na araw. Dumating si Maricor ng 30 minuto ang huli dahil daw sa traffic. Agad siyang dinaluhan ni nanay para patahanin. Kawawang Maricor, stress na stress daw sa biyahe. Tumayo akong mag-isa sa tabi ng kabaong, nagpapaalam sa tanging tao sa pamilya ko na nagparamdam sa akin na mahalaga ako. Pagkatapos ng serbisyo, narinig ko ang aking mga magulang sa kusina. Nasa hallway ako, hindi nila nakikita. Tumawag ang abogado, sabi ni tatay sa mahinang boses. May problema sa testamento. Anong klaseng problema? May talimang boses ni nanay. Ako na ang bahala, huwag mo lang ipapaalam sa mga bata. Idiniin ko ang sarili ko sa pader, mabilis ang tibok ng puso. Anong problema? Ano ang itinatago nila? Pero hindi ako nagtanong. Takot akong magdagdag ng stress. Masyadong worried na baka mas lumala ang sitwasyon. Masyadong sanay na maniwala na ang mabuting anak ay hindi ko ma-question sa magulang. Kaya nanahimik ako. Pumunta ako sa kwarto ko at tumitig sa kisame hanggang 3:00 ng umaga. Inuulit sa isip ko ang sinabi ni Lola. Huwag mong hahayaang makuha ito ng kahit sino. Ano ang kukunin nila? Pagkalipas ng 2 linggo, malalaman ko rin kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngunit ang sagot ay hindi manggagaling sa aking mga magulang. Manggagaling ito sa isang libro, isang nakatagong sobre, at isang katotohanan na wawasak sa lahat ng akala ko tungkol sa aking pamilya. 2 linggo matapos ang libing, nag-volunteer akong maglinis ng apartment ni Lola Margarita. Walang ibang gustong gumawa nito. Sabi ni Maricor, nakaka-depress daw. Sabi ni nanay, masyado siyang overwhelmed. Si tatay naman ay nagkibit balikat lang, kaya pumunta akong mag-isa. Ang kanyang lugar ay amoy pa rin ng kanyang sabon na lavender at mga lumang libro. Nagsimula ako sa sala, nililigpit ang kanyang mga gamit, umiiyak sa kanyang paboritong cardigan. Pagkatapos ay nahanap ko ito. Nakaipit sa kanyang lumang kopya ng Noli Me Tangere. Ang libro na madalas niyang basahin sa akin noong bata pa ako ay isang maliit na sobre. Ang pangalan ko ay nakasulat doon sa kanyang pamilyar na sulat kamay. Nanginig ang mga kamay ko habang binubuksan ito. Sa loob ay isang pirasong papel, isang sulat. Imelda, mahal kong apo, iniwan ko sa iyo ang lahat ng mayroon ako. Lahat ng dokumento ay nasa kay attorney, Pineda. Huwag kang magtitiwala sa kahit kanino, lalo na sa iyong ina. Mahal na mahal, kita higit sa alam mo. Lola. Binasa ko ito ng 3 beses. Lahat ng meron siya. Payak lang ang buhay ni Lola. Paulit-ulit lang ang suot niyang damit. Lagi siyang gumagamit ng coupons. Akala ko ay wala siyang kahit ano, pero sinabi ng sulat na lahat. At binalaan niya ako na huwag mong tiwala sa sarili kong ina. Tiniklop ko ang papel ng maingat at inilagay sa wallet ko. Mabilis ang takbo ng isip ko. Ano ang iniwan ni Lola sa akin? Bakit niya ako binalaan tungkol kay nanay? Ano ang pinagbubulungan ng mga magulang ko sa kusina noong gabing yun? Nagpasya akong magtanong. Nahanap ko si nanay sa sala, nanonood ng TV. Nanginig ang boses ko nang magsalita ako. Nay, may iniwan ba si Lola para sa akin? Hindi man lang siya tumingin sa screen. Halos wala namang naiwan ang lola mo, anak. Ang kaunting meron siya ay napunta sa gastos sa libing.
Nagsisinungaling siya. Ramdam ko sa aking buto. Pero wala akong ebidensya. Hindi pa sa ngayon. Pinilit ko pa. Pero nakakita ako ng sulat, sabi ko, habang inilalabas ang papel mula sa bulsa ko. Isinulat ni Lola na iniwan niya sa akin ang lahat. Nabanggit niya ang abogadong nagngangalang Pineda. Nagbago ang mukha ni nanay sa isang sandali. May dumaan na lamig sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay ngumiti siya. Yung mataray at mapang-aping ngiti na kabisadong-kabisado ko na. Anak, sobrang sakit na ng lola mo sa huli. Hindi na niya alam ang isinusulat niya. Sulat kamay niya ito, Nay. Matino ang isip niya noong. Tinatawag mo ba akong sinungaling? Tumalas ang boses ni nanay. Kamatay lang ng lola mo at pera agad ang iniisip mo? Nanliit ang pakiramdam ko. Tinamaan ako ng matinding guilt. Hindi ko naman gustong matapos ang lahat ng ginawa namin para sa'yo. Umiling siya. Hindi ako makapaniwala na ang sarili kong anak ay pagbibintangan ako ng ganyang kasamang bagay. Pumasok si tatay noon. Anong nangyayari? Wala. Mabilis na sagot ni nanay. Pagod lang si Imelda. Di ba anak? Tumingin ako kay tatay. Humaa siya ng kakampi o paliwanag. Tinitigal lang niya ako ng walang kaimos emosyon, gaya ng laging ginagawa niya kapag si nanay ang may hawak ng sitwasyon. Matulog ka na, Imelda. Mahaba ang araw mo. Pumunta ako, pero hindi ako nakatulog. Nakahiga ako sa dilim, hawak ang sulat ni Lola. Huwag kang magtitiwala sa kahit kanino, lalo na sa iyong ina. Alam niya. Kahit papaano ay alam niyang mangyayari ito. Magiging 18 na ako sa loob ng 3 buwan. Wala akong pera, walang sasakyan, walang kakampi. Kung ipipilit ko, pagtutulungan nila ako at ni Maricor. Gagawin nila akong masamang tao. Ang walang utang na loob na anak na mas mahalaga ang pamana kaysa sa pamilya. Kaya nagpasya ako. Maghihintay ako. Mabubuhay ako. At kapag tama na ang panahon, aalamin ko ang katotohanan. Inabot ako ng 7 taon, pero hindi ko nakalimutan. Pagkalipas ng 6 na buwan, naging malinaw ang lahat. 18 na ako noon, bagong graduate sa high school. May mga college acceptance letters sa desk ko. Mabubuting paaralan, mga paaralang makakapagpabago ng buhay ko, pero kailangan nila ng pera na wala ako. Doon nag-anunsyo si Maricor. Nasa hapunan kami noon, isang bihirang pagkakataon na kumpleto ang pamilya. Kumikinang ang mukha ni Maricor, halos tumatalon sa upuan niya. So, sabi niya, may balita ako. Ibinili ako ni nanay at tatay ng bahay. Nalaglag ang tinidor ko. Bahay? 10 milyong piso. Pinag-ipunan namin ito sa buong buhay namin. 10 milyong piso. Ang eksaktong halaga na tinatawag ng isang tao na lahat ng mayroon ako. Nasakal ang boses ko. At paano ang tuition ko sa college? Bumuntong hininga si nanay. Imelda, alam mong hindi yunli ang resources namin? Kailangan mong kumuha ng scholarships, mag-part-time job. Maraming bata ang gumagawa niyan. Pero kakagastos nyo lang ng... Hindi ako nakatulog noong gabing yun. Ang sulat ni Lola ay parang nagbabaga sa wallet ko. Ang kanyang babala ay umaalingaw sa ulo ko. Hindi nagsisinungaling ang mga numero. Kinabukasan, nahanap ko si tatay sa garahe. Inaayos ang kanyang sasakyan. Tumayo ako sa may pinto hanggang sa mapansin niya ako. Ang bahay, ititigil ko na. Tumalikod ako at naglakad palayo. Pero wala akong itinigil. Nung hapon ding yon, sinabi ko kay Maricor ang tungkol sa sulat ni Lola.
Akala ko baka lang ay kakampi ko siya. Tumawa siya. Imelda, seryoso ba? Matanda na si Lola. Hindi na niya alam ang isinusulat niya. Matino ang isip niya. Masyado kang paranoid at sa totoo lang, parang sakim ka. Tinitigan ko ang kapatid ko, ang paboritong anak, na nakaupo sa bahay ng mga magulang ko. Pinaplano ang buhay niya gamit ang pera ng lola ko. Tama ka, sabi ko. Siguradong wala lang yun. Pero yun na ang lahat. Hindi ko lang mapatunayan pa. Sinubukan ko pa ng isa pang beses kay nanay. Nay, please, sabi ko. Sabihin niyo lang ang totoo. May iniwan ba si Lola sa akin? Nagsimula siyang umiyak. Totoong mga luha na dumadaloy sa kanyang muka. Hindi ako makapaniwala na ginagawa mo ito sa akin. Humagulgol siya. Kamatay lang ng lola mo. Nagluluksa ang pamilya natin. At ang iniisip mo lang ay pera. Hindi sa ganun. Alam mo ba kung gaano kahirap magtrabaho ang tatay mo? Kung gaano karami ang isinasakripisyo niya para sa pamilyang ito? Lumipat ako sa isang maliit na apartment kasama ang 2 roommates at nagsimulang bumuo ng buhay na hindi umaasa sa kahit kanino. Wala akong ebidensya. Wala akong pera. Wala akong kahit sino. Pero meron akong oras. At meron akong pasensya. Sinabi ni Lola Margarita na tandaan ko ang aking halaga. Nagpasya akong patunayan ito sa sarili ko kung wala mang ibang gagawa. Naghintay ako ng 7 taon at pagkatapos isang ordinaryong hapon ng Martes, dumating ang isang liham na nagpabago sa lahat. Ang return address ay Attorney Gerardo Pineda. Sa wakas, nahanap din ako ng abogado ng lola ko. Hayaan ninyong bilisan natin. 7 taon ang nakalipas. 25 anyos na ako, nagtatrabaho bilang junior accountant sa isang mid-sized na kumpanya. Nakuha ko ang degree ko sa pamamagitan ng night classes habang nagtatrabaho ng full-time. Mayroon akong maliit na apartment, isang maaasahang sasakyan, at 0 debt. Halos wala rin akong kontak sa pamilya ko sa loob ng 3 taon. Huminto na sila sa pagtawag matapos kong tanggihan ang imbitasyon sa kasal ni Maricor. Hindi ko kayang bayaran ng flight noon at wala namang nag-alok na tumulong. Dumating ang sulat noong Martes. Naalala kong tinitigan ko ang return address sa loob ng 1 minuto bago ito binuksan. Gerardo Pineda, ang pangalan mula sa sulat ni Lola. Nanginig ang mga kamay ko habang binubuksan ang papel. Mahal na Binibini Imelda, ako ang abogado sa ari-arian ng inyong lola na si Margarita Hayes. Ilang taon na kitang sinusubukang hanapin. May mga bagay tungkol sa kanyang testamento na kailangan nating pag-usapan agad. Mangyaring makipag-ugnayan sa akin sa lalong madaling panahon. Gumagalang, Gerardo Pineda. Parang umikot ang mundo ko. Hindi po posible yan. Sabi po ng mga magulang ko. Alam ko kung anong sinabi ng mga magulang mo sa'yo at alam ko rin kung anong sinabi nila sa akin. Ipinadaan ni Attorney Pineda ang folder sa desk. Sinabi ng mga magulang mo na pumayag kang isuko ang pamana. Sinabi nila na gusto mong mapunta ang pera sa pamilya. 17 anyos lang po ako noon. Walang nagsabi sa akin ng anuman. Tumangno siya ng dahan-dahan. Nag-alala ako doon. Sinubukan kong makipag-ugnayan sa iyo ng direkta. Sinabi ng iyong ama na hindi ka mabuti ang kalagayan, na hiniling mo raw sa kanila na sila na ang humawak ng lahat para sa iyo. Kasalanungalingan po yun. Hinala ko na nga. Kaya naman itinago ko ang mga ito. Kumuha siya ng isa pang sobre mula sa drawer. Mas malaki. May pangalan ko sa harap. Isang sulat na isinulat ng iyong lola para sa iyo, sabi niya.
Ibinigay niya ito sa akin na may mga espesyal na instruksyon. Dapat ko itong ibigay ng personal sa iyo lang. Pero hinarang ng iyong mga magulang ang bawat pagtatangka ko. Kinuha ko ang sobre ng nanginginig ang mga kamay. Meron ding kopya ng orihinal na testamento sa loob. Patuloy niya. Legal na sa iyo ang pamana mula sa sandaling pumanaw siya. Kung ganoon, paano po? Ang iyong mga magulang ang nagsilbing guardians mo. 17 ka pa nun nang maproseso ang estate. Nang mag-18 ka, nailipat na ang pera. Huminto siya. Sa kanila. Hindi ako makahinga. May magagawa ba ako sa legal na paraan? Ang statute of limitations para questionin ang transfer ay lumipas na. Paumanhin, binibining Imelda. Lumambot ang kanyang boses. Ngunit karapat dapat mong malaman ang katotohanan at karapat dapat mong mabasa ang gusto ng lola mo na malaman mo. Nagpasalamat ako sa kanya. Hindi ko na matandaan ang mga salita ko. Nagmaneho ako sa isang park na may 3 kanto ang layo. Naupo sa loob ng sasakyan at binuksan ang sulat ng aking lola. Pagkalipas ng 20 minuto, binabasa ko pa rin ito. Ang mga luha ay bumabagsak sa aking muka. At pagkatapos ay sumigaw ako. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa galit. Tumigil muna tayo sandali. Alam kong iniisip ng ilan sa inyo, bakit hindi mo sila kinonfronta agad? Maniwala kayo, naisip ko yon. Pero 25 anyos na ako noon, binubuo pa rin ang buhay ko. Alam kong itatanggi ng mga magulang ko ang lahat. Kaya, narito ang tanong ko. Kung kayo ang nasa kalagayan ko, kakasuhan niyo ba sila agad? O maghihintay hanggang sa magkaroon ng hindi maitatanging ebidensya? Ngayon, balik tayo sa kung ano ang nasa sulat na yon. Ang sulat kamay ni Lola Margarita ay pumuno sa 3 pahina. Ibabahagi ko ang mga bahaging pinakamahalaga. Aking pinakamamahal na Imelda, kung binabasa mo ito, wala na ako. At umaasa ako na ang sulat na ito ay nakarating sa iyo sa kabila ng pakikialam ng iyong ina. Alam ko kung paano kanila itrato. Ilang taon ko na itong pinagmamasdan. Kung paano nila ibinibigay ang lahat kay Maricor at iniiwan ka sa mga tira-tira. Kung paano nila binabalewala ang iyong mga tagumpay at ipinagdiriwang ang sa kanya. Kung paano kanila pinaniwala na mas mababa ang halaga mo. Hindi ka mas mababa. Karapat dapat ka sa lahat. Ang perang ito ay ang aking naipon sa buong buhay ko. Hindi ako naging mayaman, pero naging maingat ako. Sa loob ng 40 taon, nagtatabi ako ng kaunti buwan-buwan. Para sana ito sa iyong ina. Pero nakita ko kung paano kanya tratuhin. At hindi ko pwedeng gantimpalaan ang kalupitang yun. Ikaw lang ang tanging bumibisita sa akin. Ang tanging nakikinig. Ang tanging nakakakita sa akin bilang higit pa sa isang obligasyon. Ang perang ito ay ang iyong pangtakas, ang iyong edukasyon, ang iyong hinaharap. Huwag mong hahayaang makuha ito ng kahit sino, lalo na ng iyong ina. Susubukan niya. Noon pa man ay kinainggitan na niya kung gaano kita kamahal. Maging mas malakas ka kaysa sa inaasahan niya. Maging mas matapang ka kaysa sa inaakala mong kaya mo. At tandaan mo, ang iyong halaga ay hindi itinatakda ng kung paano ka tinatrato ng iyong pamilya. Mahal kita, mahal kong apo, higit pa sa kayang sabihin ng mga salita. Lola. Naupo ako sa loob ng sasakyan hanggang sa lumubog ang araw. Nakita ng lola ko ang lahat. Sinubukan niya akong protektahan mula sa kabilang buhay at ninakaw ng aking mga magulang ang proteksyong iyon nang walang pag-aalinlangan. Pwede ko silang konfrontahin ngayon. May ebidensya ako.
pero ang ebidensya lang ay hindi sapat. Itatanggi nila ito, iba-gaslight ako. At pagtutulungan ako ng buong pamilya, hindi. Kung gagawin ko ito, kailangan gawin ko ito ng tama. Kailangan kong wala silang matakbuhan. Nagsimula akong magplano. 8 taon pa ang lumipas. Hayaan ninyong sabihin ko kung ano ang nagbago. Ibinuhos ko ang sarili ko sa aking karir. Ang junior accountant ay naging senior accountant hanggang sa naging financial analyst sa isa sa pinakamalalaking kumpanya. Bumili ako ng sariling townhouse gamit ang sarili kong pera. Bumuo ako ng buhay na walang kinalaman sa pamilyang nag-abandona sa akin. At nakatagpo ako ng isang kaibigan na naging sikretong sandata ko, si Clarissa Bautista. Nagkakilala kami sa grad school. Nag-aaral siya ng forensic accounting, ang uri ng tao na kayang bakasin ang pera sa pamamagitan ng mga maze ng shell companies at lumabas sa kabilang panig na may mga resibo. Nung sinabi ko sa kanya ang kwento ko, nakita ko ang tingin sa kanyang mga mata. Ang tingin na nagsasabing, "Sige, ako ang bahala." "Hayaan mong maghukay ako," sabi niya. "Hahanapin ko ang paper trail." At nahanap na niya bank records na nagpapakita ng 10 milyong piso na pumasok sa joint account ng aking mga magulang 2 linggo matapos mamatay si Lola. Transfer records na nagpapakita ng eksaktong kaparehong halaga na napunta bilang down payment sa bahay ni Maricor pagkalipas ng 3 linggo. Bawat piso ay nabakas at may dokumento. Samantala, gumagawa rin ng sariling trabaho ang Karma. Ang kasal ni Maricor ay naghiwalay makalipas ang 5 taon. Nangaliwa ang asawa niya. Ibinenta niya ang bahay ng palugi dahil bumagsak ang market. Bumalik siya sa puder ng mga magulang namin. Ang tatay naman ay nagkaroon ng serye ng maling investments. Nawala ang karamihan sa kanyang retirement fund. Si nanay ay nagkaroon ng mga issue sa kalusugan na hindi ganap na sakop ng insurance. Naubos ang kanilang mga naipon. Pagkatapos ay naubos din ang kanilang credit. Noong nakaraang taon, ibinenta nila ang kanilang bahay para pambayad sa mga utang. Lumipat sila sa isang maliit na upahan. Pinanood ko lang sila mula sa malayo. Hindi ako nakialam. Hindi ako tumulong. Hindi ako nagmalaki. Naghintay lang ako. At pagkatapos, 6 na buwan na ang nakalilipas, tumunog ang phone ko. Isang numero na ilang taon ko nang hindi nakikita. Si nanay. "Imelda, anak, kailangan nating mag-usap." Sa wakas, nakahanda na ang bitag. Kailangan ko na lang silang pumasok doon. Ang boses ni nanay ay matamis. Masyadong matamis. Ang parehong boses na ginagamit niya kapag may gusto siya. "Ang tatay mo at ako ay madiriwang ng aming ika-40 anibersaryo sa susunod na buwan," sabi niya. "Gusto namin magkaroon ng maliit na party. Hindi magarbo, pamilya at malalapit na kaibigan lang." Naghintay ako. "Ang totoo niyan, ang apartment namin ay napakaliit na ngayon at ang lugar mo?" Nakita ko ang mga litrato sa Facebook ni Maricor. "Napakaganda, Imelda. Napakalawak." "Hayun na. Gusto niyo bang idaos ang anniversary party niyo sa bahay ko?" "Well, oo. Malaking bagay yon para sa amin. Ang pamilyang muling nagkakasama." Halos matawa ako. Pamilya? Pagkatapos ng 15 taon ng pananahimik, biglang naging pamilya na uli kami. "Ilang tao?" "O, mga 30 lang naman. Naipadala ko na ang mga imbitasyon." Humigpit ang hawak ko sa phone. "Nag-imbita na kayo ng mga tao nang hindi nagtatanong sa akin?" Anak kita.
Ang pamilya ay hindi kailangang humingi ng pahintulot. Ang parehong lohika na ginamit nila para nakawin ang aking pamanya. Ang parehong entitlement na humubog sa buong pagkabata ko. Huminga ako ng malalim, pinatatag ang boses ko. Kailan? Sabado, 15, 2:00. Hinayaan ko ang katahimikan. Hayaan ko siyang kabahan. Sige Nay, kung Sabado ang gusto nyo, Sabado ang makukuha nyo. Naririnig ko ang kanyang ginhawa sa phone. Oh, napakabuti mo. Alam kong maiintindihan mo. Ang dugo ay mas matimbang kaysa sa tubig, di ba? Tunay nga, ibinaba ko ang phone. Pagkatapos ay tinawagan ko si Clarissa. Nangyayari na, sabi ko. Kailangan ko ang lahat ng handa. Ang financial breakdown, ang kopya ng testamento, at ang restraining order application. Gagawin mo ba talaga ito? Nag-imbita sila ng 30 tao para panuurin silang magmakaawa sa akin para sa tulong. Ang magagawa ko lang ay bigyan sila ng audience para sa katotohanan. Grabe ka, girl. Paalalahanan mo ako na huwag kang kakalbuhin. Ihanda ko na lahat para sa Sabado. Nagsimula na ang countdown. Dumating ang Sabado. Dinugol ko ang linggo sa paghahanda. Nag-order ng catering, nilinis ang bahay, inayos ang mga dokumento sa isang malaking Manila envelope na nakalagay sa hallway closet kung saan madali ko itong makukuha kapag dumating na ang sandali. Maagang dumating ang aking mga magulang. Siyempre, gusto nilang magpakitang gilas bago dumating ang mga bisita. Pinunood ko sila sa bintana habang ang kanilang lumang sasakyan ay pumarada sa driveway ko. Unang bumaba si tatay. Ang kanyang mga mata ay naglilibot sa townhouse ko. Sumunod si nanay. Pagkatapos ay si Maricor na sumusunod na parang anino. Tumayo sila doon saglit at tumitig lang. Binuksan ko ang pinto. Welcome, sabi ko. Tuloy kayo. Naglakad si tatay sa foyer, sinusuri ang lahat. Ang hardwood floors, ang modernong kusina, ang mga sining sa dingding. Magkanong bili mo rito? Tanong niya. Hindi na mahalaga yan, tay. Hinawakan ni Maricor ang granite na countertop. Ibinili ka ba nito ng asawa mo? Wala akong asawa. O boyfriend, binili ko ito gamit ang sarili kong pera. Katahimikan. Unang nakabawi si nanay. Well, naging matagumpay ka nga. Alam ko namang magagawa mo yan. Halos mabulunan ako sa irony. Alam niya palagi. Ang parehong babae na nagsabi sa akin na kailangan kong gawan ng paraan ang college ko habang inaabutan ng bahay ang kapatid ko. Saan niyo gustong ilagay ang pagkain? Tanong ko. Ang susunod na oras ay naging mabilis. Mga tito at tita na hindi ko nakita ng ilang taon, mga pinsan na nakalimutan na mayroon akong pagkatao, mga kaibigan ng pamilya na pumunta sa kasal ni Maricor pero hindi sa graduation ko. 32 na tao ang lahat-lahat. Naroon para ipagdiwang ang 40 taon ng kasal ng aking mga magulang. Walang sinuman sa kanila ang nakakaalam kung bakit talaga ako pumayag na mag-host. Umikot ako, ngumiti, naging mabuting hostess at naghintay. Ang sobre ay nasa closet, naghihintay gaya ko. Maya-maya, nang ang party ay nasa kasagsagan na, kinalampag ni tatay ang kanyang baso. Tumahimik ang kwarto. Lahat ay lumingon sa kanya. May hawak na baso ng wine. Salamat sa inyong pagdating, sabi niya. 40 taon. Akala niyo ba? Marami na kaming pinagdaanan ni Diane. Masaya at mahihirap na sandali. Huminto siya. Tumikhim at nakita ko yun. Ang kalkuladong kahinaan na perpekto niyang nagawa sa loob ng mga dekada ng manipulasyon. Gaya ng alam ng ilan sa inyo, humaharap kami sa ilang pagsubok kamakailan. Mga problemang pinansyal, issue sa kalusugan,
Kailangan naming mag-downsize. May mga bulong ng simpatya sa paligid. Hinawakan ni nanay ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na sa mga praktisadong luha. Meron kaming maliit na anunsyo, sabi niya. Nawala ang aming tahanan at umaasa kami. Lumingon siya para tingnan ako. Lahat ng mata sa kwarto ay sumunod. Umaasa kami na baka payagan kami ng aming anak na si Imelda na tumira muna rito kasama niya dahil ang pamilya ay nagtutulungan. Kumulo ang tiyan ko. Hayun na, ang ambush. Ang publikong guilt trip na idinisenyo para hindi ako makatanggi. Meron siyang ganitong kalaki at kagandang bahay, patuloy ni nanay. At kami ang mga magulang niya. Kami ang nagpalaki sa kanya. Lahat ng meron siya, utang niya sa amin. Tumungo si Maricor ng mabilis. Ito na ang pinakamaliit na magagawa niya, sa totoo lang, matapos ang lahat ng isinakripisyo ni nanay at tatay. Pinapanood ako ng mga bisita ngayon. Naghihintay na sumang-ayon ang mabuting anak na sumuko sa pressure na maging ang sunod-sunurang bata na pinalaki nila. Ibinaba ko ang baso ko. Ganun ba? Sabi ko ng mahinahon. Siyempre anak, matagumpay ang ngiti ni nanay. Ang dugo ay mas matimbang kaysa sa tubig. Naintindihan mo? Tumayo ako. Naintindihan ko ng buong buo, sabi ko. At dahil nag-anunsyo tayo sa harap ng pamilya, meron din akong sariling anunsyo. Naglakad ako papunta sa closet. Ang sobre ay nandun mismo sa iniwan ko. Oras na para tapusin ito. Bumalik ako sa sala, hawak ang sobre. Nanatiling tahimik at nalilito ang mga tao. Sinabi niyo na ang pamilya ay nagtutulungan, sabi ko, matatag ang boses ko. Sumasang-ayon ako, kaya naman may inihanda akong regalo para sa inyo, nanay at tatay. Iniabot ko ang sobre sa aking ama. Kinuha niya ito ng dahan-dahan. Nakakunot ang no. Binuksan ang takeb at kinuha ang mga papel sa loob. Namutla ang kanyang muka. Ano ito? Bulong niya. Ang unang pahina, sabi ko, ay isang itemized financial statement. 10 milyon na piso, ang pamana na iniwan ni Lola Margarita partikular para sa akin, kasama ang 15 taon ng compound interest. May mga singhap sa buong kwarto. Narinig ko ang isang bumulong. Pamana? Ang ikalawang pahina ay kopya ng orihinal na testamento ni Lola. Notarized, may mga saksi, malinaw na nagsasabing ako lang ang tanging beneficiary. Hinablot ni nanay ang mga papel mula sa kamay ni tatay. Ang kanyang mga mata ay mabilis na binabasa ang teksto. Kalokohan ito, nauta niyang sabi. Hindi mo mapapatunayan, ang ikatlong pahina, patuloy ko ng mahinahon, ay ang bank records. Bawat piso ay nabakas. Ang account nyo, ang down payment ni Maricor, ang mga petsa, ang halaga, ang mga routing numbers. Humakbang si Maricor. Anong sinasabi niya? Ang bahay mo, sabi ko. Lumingon ako sa kapatid ko. Iyong binili ni na nanay at tatay para sa iyo 15 taon na ang nakalilipas. Pera ko yon, pamana ko yon. Iniwan yun ni Lola para sa akin at ninakaw nila ito. Nagkagulo sa kwarto. Ang mga bulong ay naging malalakas na tinig. Nagtinginan ang mga kamag-anak sa gulat. Ang aking tita Helen, ang kapatid ni Lola Margarita, ay tumayo mula sa kanyang upuan. Ang boses niya ay humiwa sa ingay. Dayan, totoo ba ito? Ang bibig ni nanay ay bumuka, sumara at bumuka muli. Walang salitang lumabas. Dinukot ko sa sobre ang huling dokumento.
At ito, sabi ko, ay isang restraining order. Mayroon kayong 30 araw para itigil ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa akin. Napaluhod si nanay. Hindi ako natinag. Naggagulo na talaga. Unang nakapagsalita si tatay. Kalokohan ito. Wala kang mapapatunayan. Pahinalima, tay. Hindi nagsisinungaling ang bank records. Peke ang mga dokumentong ito. Ang bangko mismo ang nagbigay niyan. Pati ang county records office. Lahat ay beripikado. May timestamp. Legal. Humahagulgol na si nanay sa sahig. Paano mo ito nagawa sa amin? Kami ang mga magulang mo. Ninakawan niyo ako. Simpleng sagot ko. 17 anyos lang ako noon. Sinubukan ni Lola na bigyan ako ng kinabukasan. Kinuha niyo yun. Humadlang si Maricor sa gitna namin. Galit na galit ang muka. Wala kang karapatan na... Na ano? Nasabihin ng totoo? Tinitigan ko siya ng diretsyo. Iyong bahay na tinirhan mo ng 10 taon, binili yun gamit ang perang para sa pag-aaral ko. Bawat amortization na hindi mo binayaran, bawat ginhawa na tinamasa mo, akin yun. Hindi ko alam. Baka nga. Pero alam mong may mali. Ayaw mo lang magtanong. Sumingit si Tita Helen sa gitna. Diane, Richard, sagutin niyo ako. Inakaw niyo ba ang pamana ng batang ito? Hindi makapagsalita si tatay. Iyak lang ng iyak si nanay. Ang katahimikan nila ang nagsilbing pag-amin. Lumingon si Helen sa ibang mga bisita. 40 taon ko nang kilalang pamilyang ito. 40 taon ko nang pinapanood kung paano nila itrato si Imelda na parang saling pusa lang. Lagi kong iniisip kung bakit iniwan ni Margarita ang lahat sa kanyang apo sa halip na sa sarili niyang anak. Umiling siya. Ngayon, alam ko na. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang ilan ay tumingin sa aking mga magulang ng may pandidiri. Ang iba naman ay hindi makatingin sa kahit kanino. Pinulot ko ang restraining order mula sa sahig. May 30 araw kayo, sabi ko. Pagkatapos niyan, anumang kontak ay ire-report ko sa pulis. Pagkatapos ay lumabas ako ng sarili kong sala. Kailangan ko ng hangin. Tumayo ako sa likod bahay. Nilalanghap ang malamig na hangin ng gabi. Sa likod ko, naririnig ko ang pagbuwab ng party, ang pagsasara ng mga pinto ng sasakyan, ang mga pabulong na boses. May mga yabag sa patio. Lumingon ako. Naroon si Tita Helen, malambot ang ekspresyon. Ginawa mo ang tama, sabi niya. Talaga po? Basag ang boses ko. Kakasira ko lang sa pamilya ko sa harap ng 30 tao. Hindi, apo. Sila ang sumira sa pamilya mo 15 taon na ang nakalilipas. Sinabi mo lang sa wakas ang katotohanan. Ibinukas niya ang kanyang mga kamay. Lumapit ako at doon ay umiyak sa unang pagkakataon sa buong araw. Magiging proud sa iyo ang lola mo, bulong ni Helen. Lagi niyang sinasabi na ikaw ang matatag, ang isa na makakaligtas. Tumayo kami doon hanggang sa tumigil ang mga luha ko. Pagpasok ko sa loob, wala na ang karamihan sa mga bisita. Ang aking mga magulang na lang at si Maricor ang natira, nakasiksik sa sulok na parang naghihintay ng hatol. Huminto ako sa harap nila. Hindi ko ito ginagawa para maging malupit, sabi ko. Ginagawa ko ito dahil mahalaga ang katotohanan. Dahil mahalaga ang hiling ni Lola. Dahil mahalaga ako. Inabot ni nanay ang kamay ko. Please, Imelda. Mapag-uusapan natin ito. Pamilya tayo. Lumayo ako. Ang pamilya ay hindi nagnanakawan sa isa't isa. Ang pamilya ay hindi nambabaliw sa isang 17 anyos para mapaniwalang wala siyang halaga.
Huminga ako ng malalim. Gumugol ako ng 15 taon sa pagbuo ng buhay nang wala kayo. Guguguling ko ang natitirang bahagi ng buhay ko sa pananatiling ganoon. Itinuro ko ang pinto. Umalis na kayo. Tinulungan ni tatay si nanay na tumayo. Kinuha ni Maricor ang kanyang bag. Walang nagsalita. Nag-click ang pinto sa likuran nila. Tumayo ako sa aking bakanting sala, napapaligiran ng mga iniwan na baso ng champagne at mga tray ng pagkain. At sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, naramdaman kong malaya ako. Dumating ang mga epekto nito ng sunod-sunod. Kinabukasan, sumabog ang phone ko sa mga mensahe. Mga kamag-anak na hindi ko nakausap ng maraming taon. Ang ilan ay nag-aalok ng suporta, ang iba ay humihingi ng paliwanag. Si Tita Helen ang unang tumawag. Gusto kong malaman mo, sabi niya, na puputulin ko na ang kontak sa mga magulang mo. Ang ginawa nila ay hindi mapapatawad. Hindi niyo po kailangan gawin yon. Kailangan ko. Si Margarita ay kapatid ko. Nagtiwala siya sa kanila na gagawin ang tama para sa'yo. Sinira nila ang tiwala na yon. Sa loob ng 1 linggo, nalaman ko na 3 pang kamag-anak ang gumawa ng ganoon din. Hindi dahil sa hiniling ko, hindi ko ginawa. Hindi lang talaga nila kayang tingnan ang mga magulang ko sa parehong paraan. Pagkatapos ay dumating ang tawag na hindi ko inaasahan. Si Maricor. Ang boses niya ay maliit, nag-aalinlangan. Wala na ang kumpiyansa ng paboritong anak. Hindi ko alam, sabi niya. Sumpaman, hindi ko alam kung saan galing ang pera. May pagkakaiba ba yon? Meron para sa akin, huminto siya. Sorry Imelda, sa lahat. Sa paraan ng pagtrato ko sa iyo, sa hindi ko pagtatanong kung saan galing ang bahay na yon. Nanatili ako sa ganung posisyon saglit. Hindi ko kailangan ng sorry mo, Maricor. Ang kailangan ko ay panagutan mo ang sarili mong buhay. Itigil mo na ang pag-asa sa ibang tao para punduhan ang pag-iral mo. Nagsimula siyang umiyak. Hindi ko siya pinatahan. Hindi ko na trabaho yon. Hindi tayo magkakaroon ng relasyon, sabi ko. Hindi ngayon. Baka hindi kailanman. Pero kung gusto mo talagang magbago, itigil mo na ang paggawa ng dahilan at magsimula kang gumawa ng tamang pagpipilian. Ibinaba ko ang phone bago pa siya makasagot. May mga nagsasabing malupit daw ako. Pero gumugol ako ng 17 taon sa pagiging mabait sa mga taong ginamit ang kabaitan ko laban sa akin. Tapos na ako sa pagiging basahan. Oras na para maging isang survivor. 3 buwan ang lumipas. Nakakakuha ako ng balita sa pamamagitan ni Tita Helen. Ang mga magulang ko ay nakatira sa isang kaibigan ni tatay. Isang pansamantalang arrangement na mabilis na nauubos. Hindi nila kayang kumuha ng sariling lugar. Ang social security nila ay halos hindi sapat sa mga pangunahing pangangailangan. Ang kalkuladong halaga na ipinakita ko sa kanila, 10 milyong piso plus interes, ay umaabot na sa halos 20 milyong piso. Wala silang kahit katiting yon. Naubos nila ang lahat sa maling investments, sa nabigong kasal ni Maricor, at sa mga taon ng pamumuhay ng higit sa kanilang kakayahan. Hindi ko naman inaasahan na babayaran nila ako. Hindi yon ang punto. Ang punto ay alam na nila. Alam ko. Alam ng lahat na ang katotohanan ay sa wakas ay nakalantad na. Ang restraining order ay nananatili. Walang kontak, walang sulat, walang biglaang pagbisita. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, mayroon akong legal na proteksyon mula sa mga taong dapat sana
ay nagprotekta sa akin. Ang ilan ay baka tawagin itong malungkot. Tinatawag ko itong kalayaan. Nag-donate ako ng 1,000,000 piso sa isang scholarship fund para sa mga first-generation college students. Pinangalanan ko itong Margarita Hayes Memorial Scholarship. Taon-taon, nakakatulong ito sa isang taong gaya ko. Isang taong kailangang bumuo ng sariling hinaharap mula sa wala dahil ang mga taong dapat tumulong sa kanila ay piniling hindi gawin yon. Iyon ang nararamdaman kong tama. Iyon ang sa tingin ko ay gugustuhin ni Lola. Hindi ko kailangan ng pera nila. Nakapagtayo ako ng sariling yaman, sariling career, sariling buhay. Ang kailangan ko lang ay matapos ang kasinungalingan, matigil ang gaslighting, at manaig ang katotohanan. At ngayon, nangyari na yon. Hindi sa pamamagitan ng paghihigante o kalupitan, kundi sa pamamagitan ng mga katotohanan, dokumento, at lakas ng loob na sabihin ito ng malakas. Ang ilang pamilya ay wawasakin ka. Ang pinakamagandang paghihigante ay ang pagbuo muli sa iyong sarili. Anyway, gusto kong tumigil dito saglit. Marami sa inyo ang nagtatanong, nakaramdam ba ako ng guilt? Pinagsisihan ko ba ang paglalantad sa kanila sa harap ng lahat? Ang sagot ay hindi. Hindi ko sinira ang pamilya ko. Sila ang sumira nito 15 taon na ang nakalilipas nang piliin nilang nakanawan ang sarili nilang anak. Kung nakapagtakda na kayo ng mahigpit na hangganan sa isang taong nakasakit sa inyo, mag-comment ng hangganan. Gusto kong marinig ang inyong mga kwento. Ngayon, hayaan ninyong sabihin ko kung paano nagtatapos ang kwentong ito. 1 taon na ang nakalipas mula noong anniversary party. Nakatayo ako sa aking sala ngayon, ang parehong kwarto kung saan gumuho ang lahat, pero hindi na ito pakiramdam na minumulto. Pakiramdam ko ay akin na ito. Sa estante malapit sa bintana, may isang larawan ni Lola Margarita. Ito lang ang tanging bagay na kinuha ko sa kanyang apartment. Isang larawan naming dalawa sa beach nung 7 taong gulang ako. Tumatawa siya, nakayakap sa akin at nakangiti ako ng malapad na halos pikit na ang mga mata ko. Kinakausap ko siya minsan. Kakaiba ba yun? Marahil. Pero sa tingin ko ay maiintindihan niya. Tinupad ko ang pangako ko, Lola, sabi ko sa larawan. Hindi ko hinayaang makuha nila ang pinakamahalaga. Hindi ang pera. Ang pera ay nawalaan na sa sandaling kinuha nila ito. Ang mahalaga ay ang aral na itinuro niya sa akin, na ang aking halaga ay hindi itinatakda ng kung paano ako tinatrato ng aking pamilya. Inabot ako ng 15 taon para matutunan yon. 15 taon ng pagtatrabaho sa 3 trabaho, pagpapaaral sa sarili, pagbuo ng karir mula sa wala. 15 taon ng therapy para alisin ang gaslighting at ang guilt, at ang paniniwalang mas mababa ang halaga ko. Pero natutunan ko ito. At ngayon, habang nakatayo sa sarili kong tahanan kasama ang sarili kong tagumpay, napapaligiran ng mga taong tunay na nagmamalasakit sa akin. Sa wakas, ay naniniwala na ako. Hindi ko kailangan ang pag-amin ng mga magulang ko sa ginawa nila. Hindi ko kailangan na maging totoo ang sorry ni Maricor. Hindi ko kailangan ang validation ng kahit sino para malaman na mahalaga ako. Alam ko na ito sa sarili ko. Iyon ang gusto ni Lola para sa akin. Hindi lang ang pera, bagamat malaking tulong yon. Gusto niyang maintindihan ko na karapat-dapat ako sa pagmamahal, sa respeto, at sa kinabukasan. Nakita niya ako noong walang ibang nakakakita. At ngayon, nakikita ko na ang sarili ko. Iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang pamana.
Ang Thanksgiving na ito ay naging iba. Nag-host ako ng hapunan sa bahay ko. Ang parehong bahay kung saan nagbago ang lahat 1 taon na ang nakalipas. Pero ang listahan ng bisita ay hindi gaya ng anniversary party na yun. Dumating si Clarissa, syempre. Nagdala siya ng wine na mas mahal pa kaysa sa unang buwang upa ko dati. 2 kasamahan sa trabaho, mga taong naging tunay na kaibigan sa gitna ng puyatan sa opisina. At si Tita Helen. Nagmaneho siya ng 3 oras para makapunta. Naupo kami sa paligid ng hapagkainan, nagpapasa ng mga putahe at nagkukwentuhan. At may naisip ako. Ito ang pamilyang binuo ko, hindi ang pamilyang kinagisnan ko. Ang pamilyang pinili ko. Itinaas ni Tita Helen ang kanyang baso. Para kay Margarita, sabi niya, na laging alam na si Imelda ang matatag. Para kay Lola, sagot ko. Pagkatapos ng hapunan, naghugas kami ni Tita Helen ng mga plato, magkatabi sa lababo, gaya ng ginagawa namin ni Lola noon. Namimiss mo ba sila? Tanong niya. Ang mga magulang mo? Nag-isip ako. Namimiss ko ang mga magulang na sana ay naging sila. Sabi ko sa wakas. Iyong mga magulang na mamahalin ako gaya ni Maricor. Iyong mga magulang na igagalang ang hiling ni Lola. Nagkibit balikat ako. Pero ang mga magulang ngayon ay hindi kailanman nag-exist. Kaya siguro ang namimiss ko ay isang pantasya lang. Tumango si Helen ng dahan-dahan. Ang pamilya ay hindi laging sa dugo, apo. Ang pamilya ay ang mga taong pinipiling mahalin ka sa tamang paraan. Tiningnan ko ang paligid ng bahay ko. Si Clarissa na tumatawa sa sofa. Ang mga kasamahan ko na naglalaro ng baraha. At si Helen na nagpapatuyo ng plato gamit ang parehong basahan na ginamit ni Lola noon. Oo, sabi ko. Sa tingin ko ay naintindihan ko na yon sa wakas. Ito ang buhay ko na yon. Hindi perpekto, hindi walang sakit, pero akin. Binuo mula sa wala, pinananatili sa pamamagitan ng pagpili. At iyon ang nagpapahalaga rito ng higit pa sa anuman na maibibigay sa akin. Sa pagbabalik tanaw, gumugol ako ng maraming oras sa pag-unawa kung bakit ginawa ng mga magulang ko ang ginawa nila. Hindi para patawarin sila. Hindi ko alam kung magagawa ko yon, kundi para maintindihan ito. Narito ang natutunan ko. Ang mga magulang ko ay hindi mga monsters. Sila ay mga taong may matinding kapintasan na gumawa ng isang kakilakilabot na desisyon at gumugol ng 15 taon sa pagbibigay katwiran dito. Ipinanganak si Maricor na premature. Gumugol siya ng unang 2 taon sa loob at labas ng ospital. Ang aking mga magulang ay nagkaroon ng instinct na protektahan siya, bigyan siya ng higit pa, para bumawi sa mga nakakatakot na unang araw na iyon. Nang dumating ako na malusog at independent, nakapagdesisyon na sila na si Maricor ang nangangailangan ng higit pa. At ako ang madaling anak. Ang hindi umiiyak, ang gumagawa ng paraan ng mag-isa. Sinabi nila sa sarili nila na magiging ayos lang ako, na hindi ko kailangan ang parehong suporta. Mali sila. Ang aking ina ay nagkaroon ng hinanakit sa sarili niyang ina dahil mas mahal ako nito. Ang hinanakit na iyon ay naging katuwiran noong dumating ang pera ni Lola. Sa isip niya, hindi siya nagnanakaw. Itinatama niya lang ang isang kawalan ng katarungan, inililipat ang resources sa anak na nangangailangan. Baluktot na lohika, pero lohika ng tao. Iyon ang pinaka-nakakatakot na bahagi. At paano naman ako? Ano ang naging kahinaan ko? Takot ako sa gulo. Naniwala ako na kung magiging sapat ang kabaitan ko, katahimikan ko, at pagsunod ko, makikita rin ako ng aking mga magulang.
Gumugol ako ng 17 taon sa pagtatangkang bilhin ang pagmamahal na dapat sana ay ibinigay ng kusa. Ang paniniwalang yon ang nagpanatili sa akin na tahimik. Hinayaan nitong mag-gaslight nila ako. Muntik na akong mawasak nito. Pero narito ang aral na gusto kong iwan sa inyo. Ang inyong katahimikan ay baka akala nyo ay survival. Pero minsan ay unti-unti lang kayong sinasakal nito. Wala kayong utang na loob sa mga taong nagtataksil sa inyo. At ang paghingi ng katotohanan ay hindi kasakiman. Ito ang pinakamalalim na gawa ng paggalang sa sarili na magagawa nyo. Kung naghihintay kayo na may makakita ng inyong halaga, itigil nyo na ang paghihintay. Kita nyo na ito sa inyong sarili muna. Ang mga tamang tao ay susunod. Ang pamilya ay hindi dahilan para sa kalupitan. Ang dugo ay hindi free pass. At pinapayagan kayong magtayo ng pader sa paligid ng inyong puso kapag ang mga taong dapat nang poprotekta rito ay patuloy itong winawasak. Iyon ang kwento ko. 15 taon ng katahimikan at isang pirasong papel na nagpabago sa lahat. Salamat sa pakikinig. Bago kayo umalis, may isang huling tanong ako para sa inyo. Ano ang gagawin nyo ng iba? Kakasuhan nyo ba sila ng mas maaga? Hahayaan nyo na lang ba ang lahat? O gagawin nyo ang eksaktong ginawa ko? Maghihintay hanggang sa tamang sandali? Iwanan ang inyong saloobin sa comments. Hanggang sa muli, alagaan ang inyong sarili at tandaan, ang halaga nyo ay higit pa sa kung paano kayo tinatrato ng iba.